Kalaunan, napag-alamang hindi pala ang tamang tao ang kanilang nahuli. Agad nilang itong pinalaya at humingi ng paumanhin. Matapos nito, nagtungo sina Bongson at Minyok sa istasyon ng pulisiya upang i-report ang insidente. Dinala ni Bongson si Minyok pauwi upang gamutin ang kanyang sugat. Mabuti na lamang at hindi ganoon kalubha ang pinsala ni Minyok kaya nagawa itong alagaan ni Bongson at agad din silang nakauwi. Madalang magkaroon ng bakanteng araw si Bongson kaya nagpa siya siyang mamili. Paglabas pa lamang niya ng tindahan, nilapitan siya ng boss ng eskwelahan at hiniling na mag-usap sila. Sa pagkakataong ito, wala nang alitan na naganap. Sa halip, lumuhod ang lalaki at tila sinamba siya. Biglang dumami ang sumunod kay Bongson kaya hindi na niya ito binigyan pansin at agad na sumang-ayon bago umalis. Nang makita ni Bongson ang ibang estudyante, bumalik sa alaala niya ang kanyang high school days. Magulo ang buhay niya noon dahil madalas siyang maghasik ng gulo at sumira ng mga gamit ng paaralan. Noong field trip ng buong klase, marahan niyang tinapik ang batong tinatawag na hindi matitinag at gumulong iyon pababa ng bundok. Sa paaralan, hindi lamang crossbar ang kanyang nasira kundi pati ang gripo. Minsang pumunta siya sa templo kasama ang kanyang ina upang humiling ng swelte, ngunit dahil hindi ito ibinigay, itinabingi niya ang mukha ng rebulto. Bumalik sa kasalukuyan, isang tahimik at maaliwalas na gabi ang inaasahan ni Bongson para magpahinga. Ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Minyok na nais siyang makipagkita. Nagdahilan si Bongson na manunood siya ng sine kasama ang mga kaibigan upang tumanggi. Gayunpaman, iginiit ni Minyok na siya ang sasagot sa tiket kaya napapayag si Bongson dahil libre na ang panunood. Isinama niya ang kanyang best friend at kapatid na lalaki. Matapos ang pelikula, nang tungo silang apat sa isang bar. Masiglang umakyat si Bongson sa entablado at nagsimulang mag-pole dance. Dahil sa kalasingan, binuhat niya ang poste at pinaikot ang kanyang sarili. Nagulat at natakot ang lahat ng nakakita. Agad siyang inuwi ni Bongki. Pagkagising niya kinabukasan, pinagalitan siya ng ina dahil sa paglalasing at kaguluhan. Biglang bumalik sa isip ni Bongson ang mga naganap kagabi. Sa kalasingan, hinawakan niya ang mukha ni Minyok at binalaan itong huwag mangarap tungkol kay Gokdu kung ayaw nitong mawalan ng puwet. Nang maalala niya iyon, alam niyang nanganganib ang kanyang trabaho, kaya agad siyang tumawag kay Minyok upang alamin ang kanyang kalagayan. Palabukas palad si Minyok kaya hindi niya dinamdamang nangyari. Sa katunayan, mas naging kaakit-akit pa raw si Bongson kapag lasing. Kinabukasan, habang papasok sa kumpanya, aksidanteng nabangga ni Bongson ang killer. Nang makilala niya ito, bumalik siya para hanapin ngulit muli itong nawala. Sa daan, nakita niya ang isang lalaking nanghihipo ng babae. Tahimik niyang pinaikot ang daliri ng lalaki sa likuran nito at umalis na parang walang nangyari. Sa agahan, ikinuwento ni Bongson kay Minyok ang nangyari. Pagdating niya sa opisina, isang sorpresa ang naghihintay, isang princess desk at mga materyales sa pag-aaral ng Ingles. Mukhang nais ni Minyok na sanayin siya bilang assistant at bodyguard. Kahit ayaw niya iyon, kailangan niyang mag-aral dahil mataas ang sahod kapag na-promote. Tinakbo niya palayo ang desk ngunit hinabol siya ni Minyok pabalik sa dati niyang pwesto. Lihim na natawa si Minyok kapag cute si Bongson kapag sumusunod. Matapos ang gulo sa bar, kumalat online ang video at agad itong sumikat. Dahil sa hiya, napilitan si Bongson na magtago sa ilalim ng mesa. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na sa trabaho ang assistant ni Minyok at ikinuwento kay Minyok ang mga nagawa ni Bongson na narinig niya sa ospital. Hindi niya alam na naroon si Bongson kaya ipinagpatuloy ang paninirang puri. Nang maituro ni Minyok si Bongson, saka lamang napagtanto ng assistant ang kanyang pagkakamali at agad humingi ng tulong. Dahil malungkot si Bongson, pansamantala niyang pinalampas ang assistant at isinama ito upang bigyan ng gawain. Pag-alis ni Bongson, agad ipinahanap ni Minyok ang lahat ng mga video online. Ipinaalam ni Minyok kay Gongduk ang nangyari kaninang umaga. Nakasalubong ni Bongson ang killer. Nang marinig ni Gongduk na nakita ni Bongson ng killer, agad siyang nagtungo sa kumpanya ni Minyok upang kunin ang tao. Nagbanggaan sila ni Minyok kung sino ang maghahatid kay Bongson pauwi. Ngulit nang marinig nila ang kababaang loob ni Bongson, ipinasa nila ang responsibilidad sa isa't isa. Sa huli, si Minyok ang naghatid kay Bongson pauwi at si Gongduk ay nagtungo sa istasyon ng pulisya upang ipagpatuloy ang imbestigasyon ng kaso. Samantala, ang mga sigang binugbog ay nasa ospital, ngunit hindi pa rin malinaw ang kanilang susunod na hakbang.
Hayagan nilang sinabi na matapos silang ma-discharge mula sa ospital, ang una nilang gagawin ay hanapin si Bongson upang gumanti. Nasabi nila ito sa harap ni Bongki. Nang marinig ni Bongki ang bantang paghihiganti laban sa kanyang kapatid, agad niyang binalutan ng benda ang mukha ng siga. Iniwan lamang niya ang mata upang makita pa rin nito ang mundo. Samantala, hindi pa rin humihinto ang killer kahit hinahabol na ng pulisya. Isa siyang pervert na nahuhumaling sa pagdukot at pagpapahirak sa kababaihan. Layunin niyang tipunin ang 7 magagandang dalaga at pilitin silang maging asawa. 2 na ang kanyang nabiktima. Sa ngayon, target niya si Haina, kaibigan ni Bongson. Isang araw, inutusan ni Bongson ang kanyang kaibigan na mamili ng grocery para sa lulutuin nila. Ngunit hindi ito agad bumalik kaya't nag-alala si Bongson. Napansin ni Haina na may sumusunod sa kanya. Inilabas niya ang telepono upang tawagan si Bongson, ngunit pinigilan siya ng killer. Binugbog siya at inihandang dalhin sa lungga. Nang lumala ang sitwasyon, dumating si Bongson. Pinaikot niya ang bakal ng killer at sinipa ito palayo. Napagtanto ng killer ang panganib at tumakas. Agad dinala ni Bongson si Haina sa ospital at tumawag sa pulis. Nang marinig ni Gongdok ang balita, dumiretso siya roon upang kumuha ng pahayag. Hindi malinaw ang mukha ng killer. Nang malaman ni Gongdok na nakita ng killer ang mukha ni Bongson, pinayuhan niya itong magtago muna sa bahay ni Minyuk. Bagamat ayaw ni Gongdok kay Minyuk, humingi siya ng bakasyon upang alagaan ng kanyang kaibigan. Hindi alam ni Minyuk ang lahat. Masaya pa rin siya at bumili ng tsokolate para kay Bongson. Ngulit nalaman niyang hindi pumasok si Bongson, kaya't ibinigay na lamang ang tsokolate sa assistant. Masayang tinanggap ito ng assistant na hindi alam na pansamantala lamang siyang kapalit. Pumunta si Gongdok kay Minyuk upang pag-usapan ng pananatili ni Bongson sa bahay nito. Agad pumayag si Minyuk. Kinabukasan, inihatid ni Gongdok si Bongson sa trabaho at pinuri pa ang kanyang hitsura. Dahil dito, tuwang-tuwa si Bongson. Para siyang ibong masayang lumilipad. Nahilo naman si Minyuk sa tagpong iyon. Habang nagtatrabaho sila, pumunta ang assistant sa bahay ni Bongson upang mag-empake ng gamit. Nang marinig ng ina ni Bongson ng balitang titira ang anak sa bahay ni Minyuk, lihim siyang sumama ng lingerie sa mga gamit. Nang makita ito ni Bongson, labis ang kanyang hiya. Naramdaman din ni Minyuk ang ilang at agad bumalik sa kanyang kwarto. Sa gabi, hindi makatulog si Bongson. Nagbihis siya at nagpasi siyang lumabas. Plano niyang gamitin ang sarili bilang pain upang mahuli ang killer. Habang naglalakad, may humawak sa kanyang balikat. Si Minyuk pala ito. Pareho silang hindi makatulog. Nang marinig ni Minyuk ang plano, pinauwi niya si Bongson upang magpahinga. Pagdating sa bahay, may kumatok at dumating si Gongdok na humiling makitira. Masayang pumayag si Bongson. Kahit naiinis si Minyuk, pinatuloy niya ito. Dahil 3 na sila, kinailangan nilang ayusin ang tulugan. Nagpasya silang magbantay buong gabi. Naglaro ng games ang 2 lalaki habang nanunood lamang si Bongson. Nag-inuman sina Minyuk at Gongdok at natulog sa billiard table. Inakay ni Bongson sila pauwi. Nang bumili siya ng gamot, sinalubong sila ng mga siga. Sinubukan niyang kausapin ang mga ito ngunit sinampal siya. Agad niyang itinapon ng siga. Sumugod ang iba ngunit mabilis din niyang ipinatumba ang mga ito. Matagumpay niyang dinala pauwi ang 2. Kinabukasan, naghanda siya ng almusal. Nagpanggap siyang mahina sa pagbukas ng jarwa. Nagulat si Minyuk. Mas naging determinado si Bongson na paghiwalayin silang 2. Kinabukasan, nagtungo si Bongson sa ospital upang bantayan ng kanyang kaibigan. Samantala, ang killer ay nagkunwaring nagsimula ng sunog. Pagkatapos nito, palihim siyang pumasok sa silid at dinukot si Haina. Nang muntik na sanang maturukan ng killer si Haina, nagsalita si Bongson na tila nagtataka. Kanina pa raw naturukan ng nurse ang gamot. Bakit muli siyang tuturukan ngayon? Napansin ng killer na malapit nang mabubuko ang kanyang plano, kaya mabilis siyang tumakas. Agad silang humabol sina Bongson at ang mga pulis, ngulit tuluyan pa ring nawala ang bakas ng killer. Pagkalipas ng ilang araw ng gamutan, na-discharge mula sa ospital ang isang thug. Agad siyang nagtungo kay Bongson upang maghiganti. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dumating si Goku at binugbog siya ng ilang suntok. Matapos nito, dinala nila ang thug sa istasyon ng pulis upang magpaliwanag. Kinabukasan, masayang papunta si Bongson sa trabaho nang maramdaman niyang may matang nakamasid sa kanya mula sa likuran. Napagtanto niyang matapos makita ng killer sa ospital, tumatak sa isipan nito ang mukha niya. Naisip niyang sinusundan siya ngulit wala pang tamang tiempo ang killer upang umatake.
ligtas namang nakarating si Bongson sa kumpanya. Pagpasok niya sa opisina, napansin niya ang isang computer sa kanyang mesa. Dahil sa pag-uusisa, binuksan niya ito at bumungad ang larawan ni Minyok. Nagulat si Bongson at agad lumingon. Sa kanya nakita si Minyok na nakatayo sa likuran niya. Napag-alaman niyang matapos maaresto ang mastermind, na-promote si Bongson bilang full-time employee sa planning department. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magtrabaho sa silid ni Minyok. Samantala, naging mainit na usapin sa publiko ang kaso ng pagdukot. 4 na tao ang inatake, 3 ang nabihag ng thug at 1 ang pinalad na hindi malubhang nasaktan. Ang taong iyon ay si Haina, kaibigan ni Bongson. Lalong naging misteryoso ang kaso dahil sa matinding pressure mula sa publiko, walang tigil ang paghahanap ng mga pulis sa killer, ngunit wala pa ring malinaw na resulta. Sa kabilang banda, patuloy na nagsanay si Bongson upang makontrol ang kanyang lakas. Sa wakas, nagtagumpay siya at tuluyan nang napigil ang kanyang sobrang puwersa. Hindi na niya winawasak ang punching bag. Kalaunan, nag-leave si Bongson upang sunduin si Haina mula sa ospital. Nang maihatid niya ito sa bahay, tumawag si Minyok at inutusan siyang mag-overtime, kalaki pang pangakong dobleng bayad. Mahirap tanggihan ng ganitong alok kaya agad nag-ayos si Bongson. Samantala, pumunta si Minyok sa bahay ni Bongson upang sunduin. Nang makita ng ina ni Bongson ang magiging manunugang, masaya itong sumalubong at inimbitahan si Minyok na pumasok at kumain. Dahil dito, nahirapan si Minyok na tumanggi at naupo na lamang upang makisalo. Pagkatapos kumain, sabay silang nagtungo para sa overtime. Para kay Minyok, ang overtime ay palusot lamang upang makapagpalit ng lugar ng hapunan. Dumiretso sila sa bahay ng ama ni Minyok. Dahil sa isang hindi inaasahang sitwasyon, napilitan si Bongson na magpanggap na bilang kasintahan ni Minyok. Maingat siyang nagsalita at matamis na sinagot ang mga tanong ng ama. Naging maayos ang hapunan at nagtapos ng payapa. Matapos yon, magkasama nilang binisita ang puntod ng ina ni Minyok at naglakad-lakad sa labas. Sa ibang lugar, nakuha ng mga pulis ang dashcam video na nagpakita ng sasakyang ginanit ng salarin. Matapos mapanood ito, agad nagtungo si Gokdo sa junkyard upang hanapin ang sasakyan. Gayunman, na-monitor ng killer ang lahat ng kilos ng pulisya. Napag-alaman na matapos ang ikalawang pag-atake, nagkunwari siyang saksi at nagtungo sa istasyon ng pulis. Doon, palihim siyang nag-install ng kamera upang subaybayan ang mga galaw. Samantala, matapos madakip ang mga thug at dalhin sa istasyon, hindi na nila nakakayanan ng sitwasyon. Tinawag ng boss ang kanyang mga tao sa isang warehouse at ipinatawag ang isang tao upang